Nasagip ng Protection and Border Enforcement Section ng Bureau of Immigration sa NAIA Terminal 3 ang 3 Pilipino na papunta ng Spain noong July 27. Mga biktima sila ng human trafficking na pinangakuan online ng isa sa mga kausap nila na kaya silang ilusot ng tauhan mismo ng immigration para makapunta sa ibang bansa kahit iligal. Meron tayong person of interest sa ating opisina at ito pong taong ito ay inalis na po sa ating frontlines at ito po ay nag-initiate na tayo ng kaso against them. Sa kaparehong araw, inaresto naman ng NBI sa NAIA Terminal 3 ang isang lalaking nagpakilalang immigration assistant dahil sa qualified trafficking in persons at large-scale illegal recruitment. Tinangka niya umunang ilusot ang 8 Pilipino sa immigration para magtrabaho sa Cambodia. Sa paggunita ng World Day Against Trafficking in Persons ngayong Miyerkules, 6 na Pilipino naman ang na-repatriate mula Cambodia na pinagtrabaho umano sa scam hubs doon. 2 po ay umalis sa ating mga paliparan while 4 po ang illegally umalis po via backdoor. Pinilit po na magtrabaho sa mga scam hubs at meron po mga threats sa kanila na sila po ay sasaktan pag hindi po nila na-achieve yung kanilang quota. Ibinunyag ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT na mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, umabot na sa 375 ang na-rescue at na-repatriate na mga Pilipino. Karamihan mula sa online scam hub sa Myanmar, Cambodia, Lebanon at Malaysia. Pero hindi umano dapat ituring na hotspot ng human trafficking ang Pilipinas. Gawin natin mas holistic po yung pagtingin natin sa problema. Dahil po maganda ang response natin, dahil po maganda ang awareness and yung prevention natin, kaya tayo makakapag-report ng maraming kaso. Sa CFO naman po, we're more on the preventive because as I said, we have pre-departure orientation seminars.